Mr. Silent Channel. Kabanata 911, Column Huyuling, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Bilang babae ni Jingzi, si Wang Yingqiu ay mayroon ng titulong Shuitun Singer sa Mid-Autumn Poetry Society, at hindi na niya inaasahan na magsusulat pa si Jingzi ng kahit ano para sa kanya. Kaya tuwing Mid-Autumn Festival, kapag binabanggit ang tula, ang unang iniisip ng mga tao ay ang water melody song na isinulat ni Jingzi para sa kanya. Ano pa ba ang hindi niya makukuntento? Sa oras na ito, ang magagawa lang nila ay makipagtulungan kay Jingzi para tapusin ang eksena, at sa pangkalahatan ay ganito ang iniisip ni Zhang Xiaoyo. Pumayag si Liu Paopiao, ngunit hindi pa sumasagot si Prinsipe Yu. Ikaw. Nagsalita ka ng walang kaparirikan. Nagulat si Prinsipe Yu, sino ang nagsabi na ang prinsipeng ito ay naghanda lamang ng isang tula? Oh, naghanda si Prince Yu ng ilang tula. Yan ang ano. Sabi ni Prince Yu. Napagtanto niyang may mali. Sa sandaling ito, nakangiting nakatingin sa kanya si Jingzi. Halatang naghukay siya ng butas at naghihintay na tumalon siya. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ano ang ibig mong sabihin sa paghahanda ng mga tula? Ang prinsipeng ito ay gagawa ng mga tula at liriko para sa pavilion master mo on the spot. Paano siya makapaghahanda ng maaga? Para sa taunang pagtitipon ng tula gaya ng Mid-Autumn Festival o Shangyuan Festival, karamihan sa mga tao ay naghahanda ng mga tula. Pumunta ako dito upang lumahok sa aking ipinagmamalaking gawaing inihanda ng maaga, ngunit walang sino man ang magkukusa na umamin dito. Masyadong nakakahiya yun. Oh, dahil ang prinsipe ay nakakagawa ng mga tula at lyrics on the spot, bakit hindi ka pumayag? Sino bang nagsabing hindi ako magde-dare? Sa tingin ko lang. Ito ay taya. Dapat tula. Kung dalawa ang tula, maganda. Kung may pagkakaiba, paano natin may kukumpara? Ngumiti si Jingzi at sinabing, madali lang iyan. Ang prinsipe ay maaaring sumulat ng isa, at ako ay magsusulat ng isa para kay Miss Jo at Pavilion Master mo. Pagdating ng panahon, ang pinakamahusay ay maihahambing sa prinsipe. Kung si Miss Jo at Master mo Pavilion Master mo ay interesado sa ating mga tula at hahayaan ang lahat na pumili. Natatakot ako na kung alinman sa aking mga tula ay mas mahusay kaysa sa prinsipe, mapahiya ako. Panaginip. Naiinis na sabi ni Prince Yu. Isang kanta lang ang sinusulat ng prinsipe, na mas maganda kaysa sa inyong dalawa. Kahit na pinapagalitan niya si Jingzi, nakaramdam ng saya si Prince Yu dahil isang kanta lang ang naisulat niya. Kaya sinulyapan niya si Shopkeeper Hu. Naunawaan ni Shopkeeper Hu at inihayag na opisyal na nagsimula ang pulong ng tula. Lahat ay maaaring magsulat ng mga tula. Sa oras na ito, si Zhou Ziqiong ay tulala. Dahil palagi niyang nararamdaman na kapag kinakausap ni Mu Qingren si Jingzi, medyo iba ang tono niya. Hindi pa niya nakilala si Mu Qingren ng ilang beses at wala siyang masyadong alam tungkol kay Mu Qingren. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang panahon, nalaman niya na nang kausapin ni Mu Qingren si Jingzi, bagaman malamig ang kanyang tunog sa ibabaw, sa pag-iisip ng mabuti, may isa pang amoy. Parang matagal na silang magkakilala. Noong una, hindi niya ito napansin, sa pag-aakalang hindi mataas ang tingin ni Mu Qingren kay Jingzi, kaya nagtaas siya ng pagtutol. Ngunit habang nagpatuloy ang pag-uusap, lalo na nang nagtanong si Mu Qingren tungkol sa kanilang relasyon ng hindi karaniwan, hindi siya mukhang hindi mataas ang tingin sa kanya, bagkus ay parang nagseselos siya. Marahil ay hindi ito napansin ng iba, ngunit bilang isang babae, ang kanyang pang-anim na pandama ay palaging nagsasabi sa kanya na ang mga bagay ay tila hindi simple. Bukod dito, hindi siya sigurado kung nasisilaw lang siya o talagang nakita si Mu Qingren na palihim na komandat sa kanya. Saglit lang, nang gusto siyang makita muli ni Zhou Ziqiong, bumalik na sa normal si Mu Qingren. Habang mas iniisip ito ni Zhou Ziqiong, mas nagiging mali siya. Gayun din, kanina pa niya gustong itanong ang pangalan ni Jingzi, ngunit naputol ito ni Wang Yingqiu nang hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi kailanman tinanong ni Mu Qingren at Wang Yingqiu ang kanyang pangalan mula simula hanggang wakas, na parabang hindi nila sinasadyang tanungin siya. Si Zhou Ziqiong ay nalito sa maraming pagdududa. Sa pagtingin kay Jingzi na naghahanda na para pumunta, si Zhou Ziqiong ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang Shangyuan Poetry Club ay opisyal na nagsimula, ngunit ang kapaligiran ay hindi masigasig. Dahil sa paglaganap ng komersyo sa Rosehouse City, ang antas ng mga mahuhusay na tao ay malaki ang pagkakaiba-iba. Not to mention Jingzhou, even yung Zhou cannot compare. Sa makatuwid, kahit na ang mga tula na sinimulan niyang isulat ay mas mahusay kaysa sa mga limerick na isinulat ni Jingzi dati, ang mga ito ay mas mahusay lamang kaysa sa mga limerick. Sa oras na ito, muling tumayo si Prinsipe Yu. Kinindatan ng shopkeeper na si Hu ang kalbong waiter, at ang kalbong waiter ay inakay ang isang tao na magdala ng mesa. Pagkatapos ay inilagay ang lahat ng panulat, tinta, papel at mga batong tinta, inilatag ang papel na bigas, at ang tindera na si Hu ang mismong gumiling ng tinta. Pagkatapos ay susulat ako ng tula para sa pavilion master mo. Prinsipe. Tinapos ni Yu ang kanyang pangungusap, nilublab ang kanyang panulat sa tinta, at mabilis na nagsimulang magsulat. Anong magandang salita? Kakasulat lang ni Prince Yu ng isang pangungusap, at sumigaw ang tindera humula sa likuran.
Nang matapos siyang magsulat, hindi na hinintay ng tindera na si Hu na may magbuhat ng papel na bigas at ipakita ito sa harap ng lahat. Umupo si Prince Yu na may masayang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa mukha ni Mu Qingren, umaasang makikita ang kanyang gulat na ekspresyon. Pagtingin sa Lantern Festival, kaluskos ang nakaraan, libre rin ang pagkanta at pagsasayaw. Ang pakikinig sa Lantern Festival, ang taong ito ay maliwanag, ang kalungkutan ay libre, at ang sama ng loob ay libre din. Nasaan ang ingay ng mundo? Ang mga jackdaw ang bumabalik sa kanilang mga pugad. Ang mga tula ay nasa kasalukuyan din, at ang alak ay nasa kasalukuyan din. Ang simoy ng tagsibol ay malamig at ang mga plum blossom ay haggard. Magandang salita, magandang salita. Sa sandaling matapos magbasa si Shopkeeper Hu, lahat ng tao sa bulwagan ay nagsaya. Nagpout si Jingzi, ngunit kailangan niyang aminin na maganda ang tula na ito. Ito ang pinakanamumukod-tanging tula sa Joxian Tower hanggang ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Chen Jianan sa tabi niya nang marinig ang tulang ito. Nakita ito ni Jingzi at nakangiting nagtanong, paano ang tulang ito kumpara sa iyo? Kinurot ni Chen Jianan ang kanyang mga labi at sinabing, hindi masama, ngunit kung isusulat ko kung gayon, hindi naman siya mas masahol kaysa sa kanya. Bilang dating numero 1 scholar sa Yongzhou, taglay pa rin ni Chen Jianan ang kay-abangan ng isang scholar, na kinilala pa rin ni Jingzi. Sa tingin mo ba parang pamilyar ang salitang ito? President, sa tingin mo rin ba? Pagkatapos marinig ang salitang ito ngayon, lagi kong nararamdaman na ang estilo ng salitang ito ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matindaan kung saan ko ito nakita noon. Ngumiti si Jingzi at nagsimulang magbasa ng diretso. Ang taglagas ay nasa langit sa Immortal Garden. Ang mga tao ay nakadarama ng parehong kalungkutan, at ang mga immortal ay nakadarama din ng parehong kalungkutan. Sumakay ako ng bangka habang lasing at hinahangaan ang mga palumpong ng buwan. Ang mga ulap ay basa at ang mga bulaklak ay pula, at ang ulan ay basa at ang mga bulaklak ay pula. Gusto mong sumakay sa hangin para tanungin ang langit para sa kiyong, ngunit ang daan ay mahirap lampasan, at ang sulat ay mahirap ding lampasan. Ang lahat ng mga tao sa bahay ay kumanta ng mahinahon, at kumanta ng mahinahon. Ito ang kantang, Huiyuling, ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty. Lumahok din si Chen Jianan sa Mid-Autumn Poetry Festival sa Jingzhou. Para sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi Dynasty, ang kantang ito, Flower Moon Order, ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Tumango si Jingzi, eksakto, ang estilo ng tulang ito ay talagang kapareho ng sa Huiyuling, ngunit ito ay nauunawaan, dahil si Zhou Jiwei ay lumahok din sa Mid-Autumn Poetry Festival, at alam na alam niya ang tulang ito kaya pagkatapos matuto mula rito, hindi na kailangang gumawa ng kaguluhan kung susulat siya ng katulad na tula. Zhou Jiwei. Nang marinig ni Chen Jianan ang pangalang ito, agad siyang nawala sa katinoan, at nakita si Jingzi na tumatango. Okay ba ang chapter 912? Ikatlong update para sa lahat ng helmsman at leader ng alyansa. Sinasabi ng Pangulo na ang tulang ito ay isinulat ni Zhou Jiwei. Nakangiting sabi ni Jingzi, oo. Pero, 2 araw na kaming hindi nakikita ni Mr. Zhou. Paanong lumabas ang mga tula niya dito at isinulat ni Prinsipe Yu? Nakangiting paliwanag ni Jingzi, hindi ba dahil pumunta si Prince Yu sa Jingxi? Kaya tinanong niya si Zhou Jiwei para sa ganoong tula, umaasang makagawa siya ng splash sa Lantern Festival. Kaya sinabi ni Jingzi sa kanya ang kanyang narinig. No wonder hindi naglakas loob na pumayag si Prinsipe Yu ngayon lang pala. Hiningi niya lang pala ang tula na ito. Kung siya mismo ang tatanungin na sumulat ng isa pang tula, baka ma-expose siya on the spot. Ngunit kabisado niya ang punto, kaya sa wakas ay hiniling niya ito. Para makabuo ng napakagandang tula, nakilala ko lang ang presidente. Huwag mong sabihing humingi siya ng ganyang tula, kahit dalhin dito si Zhou Jiwei, mahihirapan pa rin sila. Sinong nagsabi sa kanila na harapin ka, presidente? Ngumiti si Chen Jianan at nambobola siya, ngunit totoo ang sinabi niya. Bilang isang talentadong tao, talagang gusto niyang sumali sa mga pagtitipon ng tula, ngunit hanggat naruroon si Jingzi, wala siyang interes sa pagsulat ng tula. Dahil ayaw niyang masampal sa mukha. Ngumiti si Jingzi at walang sinabi. Kung alam ni Prinsipe Yu na humingi siya ng mga tula mula sa kanyang mga alagad para gamitin laban sa kanya, baka kung ano ang iisipin niya. Ang kapaligiran sa Joxian Tower ay itinulak sa kasukdulan ng tulang ito. Ang pinakamasayang tao ay walang alinlangan na si Shopkeeper Hu. Iniisip pa rin niya na hindi katakataka na si Prince Yu ay may kumpiyansa. Napakaganda pala ng nabili niyang tula. Hindi man nakakaintindi ng tula si Shopkeeper Hu, masasabi pa rin niya kung gaano kaganda ang tula na ito sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito ng isang beses, lalo pa ang ibang tao. Tila naligtas ang Joxian Tower, at kailangan niyang bayaran ng mahigit 12,500 tael ng pilak. Pavilion Master mo, ano sa palagay mo ang tula na isinulat ko para sa iyo? Si Prince Yu, na bahagyang tumango, ay mukhang proud. Malaki ang tiwala niya sa tulang ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isinulat ni Zhou Jiwei, ang pinakatalentadong tao sa Jingxi. Ito, okay lang ba?
Bumalik si Mu Qingren sa dati niyang kawalang interes, pagkatapos ay tumingin kay Wang Yingqiu at sinabing, sa totoo lang, wala akong masyadong alam tungkol sa tula, kaya maaari ko ring tanungin si Yingqiu. Dahil sa ugali ni Mu Qingren, natigilan si Yu Wangxizi saglit. Noong una ay naisip niya na batay sa nakaraang pagganap ni Mu Qingren, tiyak na pupurihin niya ang kanyang mga salita sa oras na ito. Medyo malaki ang contrast, at nalito siya sandali. Ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at inaliw ang sarili, anong klaseng tao si Pavilion Master mo? Hindi pa ako nakakasali sa mga pagtitipon ng tula, pati na rin ang pagkomento sa mga tula. Hindi siya umimik sa lahat ng tula noon, ngunit ngayon ay masasabi niyang, hindi masama, napakabihirang komento nito. Kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay at ngumiti at sinabing, sa mga komento ni Pavilion Master mo, gamaan ang pakiramdam ko. Kung gayon si Master Wang Yuan ay dapat ding magkomento. Bahagyang tumanggaw si Wang Yingqiu, na may ekspresyon sa kanyang mukha na halos kapareho ng kay Mu Qing, at malamig na sinabi, ang tula na ito. Ay okay. Siguro kung nabasa na ni Prince Yu ang mga tula mula sa Jingzhou Mid-Autumn Poetry Festival noong nakaraang taon. Hindi. Umiling si Prince Yu. Karaniwang ayaw niya ng tula. Ni hindi niya alam ang lyrics ng Roshao Mid-Autumn Poetry Society, kaya paano niya malalaman ang lyrics ng Jingzhou Mid-Autumn Poetry Society? May mga tanong ba? Ang estilo ng tulang ito ay halos katulad ng tulang, Hoyuling, na isinulat ng ikatlong prinsipe ng Southern Shi Dynasty sa Jingzhou Mid-Autumn Poetry Festival noong nakaraang taon. Akala ko narinig na rin ng prinsipe ang tulang iyon, kaya sinulat ko ito dahil sa aking damdamin. Mahinang sabi ni Wang Yingqiu. Nagkataon lang. Nangako si Crown Prince Yu, tinatapik ang kanyang dibdib, ngunit sinaway si Zhou Jiwei ng ilang beses sa kanyang puso, dahil alam niyang sumali si Zhou Jiwei sa Jingzhou Mid-Autumn Poetry Festival noong nakaraang taon. Kung masasabi ito ni Wang Yingqiu, tiyak na si Zhou Jiwei wala nang ginagaya ang ikatlong prinsipe ng Southern Shi. Nako, nagkataon lang pala. Sinabi ito ni Wang Yingqiu at tumigil sa pagsasalita. Ang tula ni Prince Yu ay nakatanggap ng hindi masama at okay na mga komento mula kina Mu Qingren at Wang Yingqiu, at siya ay napakasaya na. Sa oras na ito, pinuntahan ko si Jingzi at nakita ko siyang naka-cross legs at baka sa mukha niya ang pang-aalipusta, at agad siyang nagalit. Hoy, ikaw na ngayon. Oh, tumayo si Jingzi. Ang kakulangan ng enerhiya sa kanya ay naging dahilan ng kalungkutan ni Prinsipe Yu, at malamig na sinabi niya, maaaring magsulat ka na lang ng isang tula na sa tingin mo ay pinakamaganda. Anyway, hindi ito maaaring kasing husay ng prinsipe na ito. Sumulat ng isa pang tula. Sayang lang ang oras. Umiling si Jingzi, masyado kang nag-aalala, kaya kung manalo sa anumang kanta na isusulat mo. Mayabang. Kalokohan. Sa sandaling matapos magsalita si Jingzi, nagsimulang mag-akusa ng galit ang shopkeeper Hu, Magistrado Liu at iba pa. Ikanaway ni Prinsipe Yu ang kanyang kamay para pakalmihin sila, pinaikit ang kanyang mga mata, at malamig na sinabi, kung gayon ay isulat mo ito. Gusto kong makita kung anong mga tula ang maaari mong isulat. Ngumiti si Jingzi at tumigil sa pagsagot, at umalis. Pagdating sa mesa, nang kunin niya ang panulat, naisip na ni Jingzi kung aling dalawang tula ang dapat niyang isulat mamaya. Ang tindero na si Hu, na ngayon lang ay nagigiling ng tinta, ay huminga ng malamig, casual na itinulak ang inkstone pasulong, sinabing, kaya mo itong gilangin sa sarili mo, at lumakad palayo. Sinulyapan siya ni Jingzi at nakangiting sinabi, Shopkeeper Hu, sigurado ka bang ayaw mo akong tulungan sa paggiling ng tinta? Bihira ang ganitong pagkakataon. Sinabi ni Jingzi na totoo ito. Dahil nanalo siya sa titulong, ang no. Isang talent ng Anguo, sa Jingzhou, kakaunti lang ang mga pagkakataong makipagtulungan sa mga tula at liriko sa publiko, kaya natural na bihira ang ganitong uri ng pagkakataong magsanay ng tinta. Noong nagsusulat ako, lahat ay nagmamadaling tulungan akong ilatag ang papel, gilangin ang tinta, at iabot sa akin ang panulat. Haha, hindi pangkaraniwan. Pinagpag ang kanyang manggas at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Okay, may gustong tumulong sa akin sa paggiling ng tinta. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong tumayo sina Zhang Xiaoyu at Zhou Ziqiong, at nagkaroon din ng ideya sina Mu Qing at Wang Yingqiu. Kung tutuusin, minsan lang dumarating sa buong buhay ang ganitong pagkakataon, pero sayang naman at masyado nilang pinag-isipan. Isang hakbang na mas mabagal. Tiningnan ito ni Zhang Xiaoyu, gumawa ng isang kilos ng paanyaya, at pagkatapos ay ngumiti at sinabi, kung gayon Miss Zhou. Namula agad ang mukha ni Zhou Ziqiong, kalimutan mo na, Miss Zhang, dumating ka. Nandito ang asawa ko, Zhou Ziqiong, pakiramdam ko ay medyo nagmamadali akong bumangon ng ganito. Ang taong madalas kong tulungan ng punong ministro sa pagsasaliksik sa bahay ay si Miss Zhou. Nakangiting tumanggi si Zhang Xiaoyu. Ito. Namula si Zhou Ziqiong at medyo nawala ng malay. Sinabi rin ni Jingzi, Miss Zhou, pag-aralan mo lang ito. Ang mga tula na isinulat ng mga dilag na nag-aaral ng tinta ay higit na mahusay kaysa karaniwan. Sa kabaligtaran, ang mga tula na iyon na hindi masyadong maganda ay makikita sa isang sulyap. Ang mga nag-aaral ng tinta ay dapat na ilan. Isang hamak na matanda.
Agad namutla ang mukha ng tinderang Ho, dahil halos ituro ni Jingzi ang kanyang daliri sa kanyang mukha at sinabi iyon. Pero, kailan siya tumigil sa pagpapakita ng kanyang hitsura? Kailan pa siya naging masungit na matanda? Namula si Zhou Ziqiong at pumayag, pagkatapos ay lumapit kay Jingzi upang pag-aralan ang tinta. Nang makita ang eksenang ito, pinag-isipan ni Muqing at Wang Yingqiu ang isa't isa. Kabanata 913 Hindi ito magulo, kabilang sa ika-4 na update ang pinuno ng Taimont at pinuno ng alyansa. Sa isang sandali, handa na ang tinta ni Zhou Ziqiong. Gayunpaman, hinawakan ni Jingzi ang panulat ngunit hindi gumalaw ng mahabang panahon. Ang tindero na si Hu ay hindi nasiyahan at sinabi, ang tinta ay giniling, bakit hindi mo simulan ang pagsusulat? Hindi mo kaya ito may sulat at nais mong ipagpaliban ito? Umiling si Jingzi at sinabing, oy, nahihirapan akong magsulat ng mga tula at liriko. Ang problema lang ay kailangan kong may mula sa likod na tutulong sa akin na pisilin ang aking mga balikat at likod para ay relax ang aking mga kalamnan bago ako makapagsulat. Wala nang tutulong sa akin ngayon, kaya hindi ako makapagsulat. Saglit na natigilan ang tindera Ho. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-spray, na naginip ka dyan, tama. Isang limerick lang. Sa tingin mo ba ay makakasulat ka ng isang walang hanggang quatrain? At mayroon kang mga taong kurutin ang iyong mga balikat at hinahampas ang iyong likod. Sino ka sa palagay mo? Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay, hindi mo maisusulat ito nang hindi kinukurot ang iyong mga balikat at pinapalo ang iyong likod. Kurutin mo siya, bugbugin mo. Kinindata ni Prinsipe Yu ang tindera Ho. Nakasulat na siya ng ganoon kagandang salita, ang natitira na lang ay hintayin si Jingzi na magsulat ng limerick at sasampalin siya sa mukha. Nakikita niya na si Jingzi ay hindi tanga, at alam niya na anuman ang isinulat niya, hindi niya ito may kukumpara sa kanya, kaya sinasadya niyang gumawa ng iba't ibang mga kahilingan, na may layuning hindi magsulat, upang maiwasan ang masampal sa mukha. Haha, hindi ko lang nakuha ang gusto niya. Hindi ka ba naghahanap ng dahilan para hindi magsulat? Iniwan lang kita ng walang dahilan. Kaya, ang kalbo na batang lalaki ay nag-aatubili na lumakad, handang hilutin ang mga balikat at likod ni Jingzi. Ngunit ayaw niya, at hindi pa papayag si Jingzi. Agad siyang tumanggi at sinabing, hindi mo kaya. Ako, bakit hindi ko magawa? Nagalit ang kalbong waiter. Sinong normal na lalaki ang gustong marinig ng isang tao na hindi niya kaya? At sa harap ng maraming tao. Hindi mo talaga kaya. Kailangan mong maging dalaga para kurutin ang mga balikat ko at masampal ang likod ko. Ikaw lang ba? Wala kang ang buhok, karapat-dapat ka ba? Ako. Kung hindi dahil kay Prince Yu, Muqing at iba pa sa eksena, ang kalbong waiter ay hindi maiwasang magmura. Kasalanan ko bang wala akong buhok? Maaari pa ring manatiling kalmado si Prinsipe Yu, kung gayon, hayaang kurutin ng iyong asawa ang iyong mga balikat at sampelan ang iyong likod. Ang kanyang ideya ay hayaan si Jingzi na isulat ito ng mabilis, at pagkatapos ay sampelan siya ng mabilis, upang may hayag ang kahulugan ng kanyang tula. Hindi niya kaya. Masyadong mahina ang mga kamay niya at hindi siya makapiga. Umiling si Jingzi at tumanggi. Damn it! Handa nang magmura si Prinsipe Yu. Kailangan mo lamang sumang-ayon na ihampas ang iyong mga balikat at likod sa iyong mga balikat. Ikaw ba ay mapili? Kaya't sinabi niya sa malamig na boses, sa palagay mo, maliban sa iyong asawa, sinong malakas na kabataang babae ang handang hawakan ang iyong mga balikat at likod para sa iyo sa publiko? Ako, payag ako. Ito ay itinuturing na binubugbog si Prince Yu sa publiko. Mukha. Gayunpaman, pagkatapos makita ang nagsasalita, hindi lang nagalit si Prinsipe Yu, ngunit talagang ngumiti. Okay, hayaan mong tulungan ka ni Piao Piao na pisilin ang iyong mga balikat at likod. Ang lakas ng kamay ni Piao Piao. Well, dapat ay ganap nitong matugunan ang iyong mga kinakailangan. Pinagpawisan si Jingzi. Sa ganoong pangangatawan, hindi ba siya mamamatay kung kinurot siya? Well, salamat Miss Liu. Pero hindi ko na kailangan. Bakit hindi? Sinabi ni Liu Paopiao na hindi nasisiyahan. Sa wakas ay nakuha niya ang ganoong pagkakataon para magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Jingzi, kaya paano siya susuko? Kasi, mas payat sa akin ang babaeng kumupit sa balikat ko at humahampas sa likod ko, kung hindi, natatakot akong hindi kayanin ng katawan ko. Si Liu Paopiao ay agad na hindi nasiyahan, ang iyong asawa ay mas payat kaysa sa iyo, hindi ba? Hindi mo ba gusto ang kanyang mahinang mga kamay? Huwag mag-alala, mayroon akong malakas na mga kamay. Sa pagtingin sa makapal at matabang kamay ni Liu Paopiao, si Jingzi ay halos matakot na umihi, ito ay dahil malakas ang iyong mga kamay. Hindi ako manggahas. Paopiao, bumalik ka. Sigaw ni Magistrado Liu, na may dignidad sa kanyang boses. Sa katunayan, kahit na hindi tumanggi si Jingzi, hinding-hindi papayagan ni Magistrado Liu ang kanyang anak na babae na gumawa ng ganoong trabaho sa labas ng paglilingkod sa ibang lalaki, na makakasama sa kanyang mukha bilang magistrado. Tatay, ako. Bumalik ka. Muling pinagalitan ni Magistrado Liu. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumanggi si Liu Paopiao, nag-aatubili na tumingin kay Jingzi, at naglakad pabalik. Sa oras na ito, isang patong ng malamig na pawis ang bumuhos sa likod ni Jingzi. Malapit nang maubusan ang pasensya ni Prinsipe Yu, at malamig niyang sinabi, sinadya mo ba ito?
Kung walang kumurot sa iyo, hindi mo na kailangang magsulat ng tula ngayon. Huhusgahan ka bilang talo. Gagawin ko. Zhou Ziqiang ayaw niyang makitang matatalo si Jingzi. Bagamat medyo nahihiya na tumulong sa isang kakaibang lalaki sa publiko, naramdaman ni Zhou Ziqiang nakatanggap-tanggap ito kumpara sa pagtulong kay Jingzi. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Jingzi. Gusto akong tulungan ni Miss Zhou sa paggiling ng tinta. Hindi mo ito magagawa ng 2 beses, kung hindi ay magiging masama ang tinta. Sa pagkakataong ito, tila natauhan na ang lahat. 5 babae lamang ang kabuuan sa bulwagan na ito, at tinanggihan ni Jingzi ang 3 sa kanila sa isang hininga. Ang 2 na lang ang natitira ay si Master at Disciple Mu Qing at Wang Yingqiu. Hindi kaya. Sinusubok niya ang mga ito. How dare he? Sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay mga mayayabang na engkanto na walang malasakit na tanggihan ng iba na libu-libong milya ang layo. Paano sila pumayag sa ganoong kahilingan? Paulit-ulit ding inisyon ni Prinsipe Yu, nakakatawa, nakakatuwa. Hindi mo akalain na tutulungan ka ni Pavilion Master mo at Master Wang Yuan na kurutin ang iyong mga balikat at likod, hindi ba? Paanong imposible? Gusto ko rin magsulat ng lyrics para sa Pavilion Master mo. Una, hindi imposibleng bigyan ako ni Pavilion Master mo ng balikat at hampas sa likod ko, di ba? Nanaginip ka. Halos umungol si Prinsipe Yu. Akala niya ay matapang si Jingzi, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang ito, at higit pa sa kanya. Napakakapal ng balat mo. Si Master Mu Pavilion ang pinuno ng isa sa 4 na pangunahing sekta. Anong uri ng katayuan mayroon iyan? Paano kanya matutulungang himas-himas ang iyong balikat at likod? Huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan, kung hindi, hindi ka na makakagamit ng tula ngayon. Hahayaan kitang arestuhin ka ni Magistrate Liu. Hindi ito sineryoso ni Jingzi, kamahalan, hindi ko hiniling na himas-himas mo ang aking mga balikat o likod. Bakit ka nasasabik? At saka, pinakamahusay na tanungin ang taong may kinalaman sa bagay na ito, di ba? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kina Mu Qing at Wang Yingqiu. Sinundan siya ng mata ng lahat, gusto nilang makita kung paano siya tinanggihan. O kahit na matalo. Pero napatulala sila sa sumunod na nangyari. Bago makapagsalita si Mu Qingren, sinabi ni Wang Yingqiu, tama ang iyong kamahalan, ang aking Panginoon ay may marangal na katayuan, at talagang hindi siya angkop na gawin ang ganitong uri ng bagay. Kaya, hayaan mo akong, ang disipulo, na gawin ito para sa iyo. Dahil doon, pumunta si Wang Yingqiu sa she took a step forward, pero isang hakbang lang, dahil sa susunod na sandali, hinayla siya ni Mu Qingren. Mali si Yingqiu. Bagamat ako ang master ng Waxian Pavilion, ikaw pa rin ang master ng Waxian Garden. Hindi rin mababa ang status mo. Kung hindi ko kaya, paano mo? Guro, nagpasya siyang tulungan kang magsulat ng tula. Dahil sa pagiging magalang, dapat kaming magpasalamat sa iyo, kaya hayaan ang apprentice na tulungan ka. Salamat Yingqiu, ngunit sapat na para sa master na gawin ang gayong maliit na bagay sa kanyang sarili, kaya hindi na kailangang troublemayan si Yingqiu. Walang gulo, walang gulo. Ang gulo, ang gulo. Kabanata 914, Willowhead on the Moon, kabilang sa ika-5 update ang helmsman at leader ng alyansa. Nanunood sa 2 tao na, kabab ang loob, doon, lahat ay agad na natakot. Ang istilong ito ng pagpipinta, parang hindi tama. Bagamat ang 2 sa kanila ay nagsasalita sa isang reserbadong paraan, ito ay tila nagmamadaling himas-himas ang mga balikat at likod ni Jingzi. Ito ay walang alinlangan na isang kritikal na dagok sa karamihan ng mga single na naruroon. Hindi nila maisip kung bakit ganito sina Mu Qing at Wang Yingqiu na napakahusay. Para lang magpasalamat. O dahil ba sa hitsura? Iniisip ang kanilang mga sarili at tinitingnan ang mukha ni Jingzi, nakaramdam sila ng pagkaasim. Ngunit sumusuko pa rin sina Mu Qingren at Wang Yingqiu. Kung hindi itinago ni Jingzi ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na sana makapaghintay sina Mu Qingren at Wang Yingqiu na makilala siya. Gusto nilang patuloy na tumingin sa kanya, humawak sa kanya, humalik sa kanya, at makipag-usap sa kanya upang ipahayag ang kanilang walang katapusang mga iniisip sa panahong ito. Ngunit ang katotohanan ay ang mga ito ay napakalapit sa kanya, ngunit hindi sila makatingin sa kanya, makausap siya ng walang pagpipigil, lalo pat hawakan siya at halikan, kaya hindi sila komportable. Inaasahan nila na malapit nang matapos ang tula upang makilala nila siya, ngunit alam din nilang hindi magtatapos ang tula sa ilang sandali. Kaya pagkatapos ng pagkakataong magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan kay Jingzi, walang sinuman sa kanila ang natural na gustong sumuko. Habang ang 2 ay nasa isang pagkapatas, sinabi ni Jingzi, paano ito? Darating si Master Wang Yuan at pisilin ang aking mga balikat, at si Master mo ay darating at himas-himas ang aking likod. Sa ganitong paraan ay magiging komportable ako at mabilis akong makakasulat ng mga tula. Ikaw. Ginagawa mo. Okay. Prinsipe. Sinampal sa mukha si Yu bago niya masabi ang salitang, pangarap. Sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay sabay na sumagot, at pagkatapos ay naglakad patungo sa Jingzi. May mali ba? Napakadaling kausap ni Master mo at Master Wang Yuan. O sadyang madali lang silang kausap, pero iniisip lang niya ang mga ito sa masalimuot na paraan. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, pinagsisihan ito ni Prince Yu.
Napakatanga niya kaya hindi na siya nagtagal para isulat ang lyrics. Gaano kaya kaganda kung maaari rin niyang hilingin sa master at apprentice na tulungan siya sa paghimas ng kanyang mga balikat at likod. Si Prince Yu ay nabalisa doon, habang sina Muqing at Wang Yingqiu ay lumapit kay Jingzi, nakatayo sa tabi niya sa kaliwa at kanan. Tumangala si Zhou Ziqiong at bahagyang nagulat, bakit silang dalawa ay mukhang napaka-perpektong magkasama kapag sila ay nakatayo kasama niya. Tila sila ay isang pares. Hindi, ito ay dalawang pares. Mukhang hindi tama, ito ay dapat na isang pares at kalahati. Gayunpaman, mapait na ngumiti si Zhou Ziqiong at umiling, higit sa lahat dahil siya ay masyadong gwapo. Hanggat siya ay maganda, kapag ang isang babae ay tumayo sa kanya, siya ay lilito upang maging isang partikular na magandang kapareha. Tapos kapag nakita ng iba ang sarili nilang nakatayo kasama niya, naramdaman din ba nila na sila ay talentado at gwapo? Sa pag-iisip nito, namula si Zhou Ziqiong at dumura sa kanyang puso, ano ang iniisip mo? Sa oras na ito, ang payat at malambot na mga kamay ni Wang Yingqiu ay nakapatong sa mga balikat ni Jingzi, at hinawakan din ni Muqing ang likod ni Jingzi. Sa tapat ay may isang babae na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Katabi niya ang number 1 businesswoman ni Angguo na si Zhou Ziqiong Yanmo. Sa likod nila ay si Muqing, ang master ng Waxian Pavilion, at si Wang Yingqiu, ang master ng Waxian Garden, na nakadikit sa kanilang mga balikat sa kaliwa at kanan sa likod nila. Hinahampas ang likod. Lahat ay tumingin sa tagpong ito na may kalungkutan sa kanilang mga puso. With this treatment, kahit matalo ka, panalo ka pa rin. Naramdaman ang magiliw na haplos ni Muqing at Wang Yingqiu, ang ekspresyon sa mukha ni Jingzi ay partikular na kasiya siya, kaya iniunat niya ang kanyang panulat at sisimulan na niyang isulat ang unang tula. Naisip na niya kung ano ang isusulat at para kanino, kaya mas mabilis siyang nagsimulang magsulat. Sa isang sandali, ang unang kanta ay naisulat. Dahil sa kanyang paghamak kay Jingzi at sa kanyang inggit at puot, walang tao sa paligid maliban kina Zhou Ziqiong, Muqing at Wang Yingqiu nung nagsusulat si Jingzi ng mga tula. Kaya ang una kong nakita na sinulat ni Jingzi ay itong tatlong babaeng ito. Maswerte si Wang Yingqiu, dahil noong unang lumabas si Jingzi sa Jingzhou, nasaksihan niya ang buong proseso, lalo na ang kantang, Shui Chao Song Chou, na isinulat para sa kanya, na nagpakilos sa mga tao. Sa makatuwid, mayroon siyang medyo komprehensibo at malinaw na pag-unawa sa antas ni Jingzi. Logically speaking, wala siyang ibang mararamdaman, pero kahit ganoon, nang makita niya ang tulang ito, nabigla pa rin siya sa kanyang puso. Napakalakas ng lalaki ko. Maging si Wang Yingqiu ay ganito, ngunit si Muqing at Zhou Ziqiong, na hindi pa nakita o narinig ang tula ni Jingzi, ay mas nabigla. Dahil kasama niya si Wang Yingqiu, narinig din niya ang tungkol sa kwento ni Jingzi. Natural, alam niya ang tungkol sa walang kapantay na kakayahan sa tula ni Jingzi, ngunit hindi niya ito makita ng sarili niyang mga mata. Nang makita niyang magaling magsalita si Jingzi, unti-unti siyang nabaliw. Bagamat hindi niya naiintindihan ang tula, mayroon pa rin siyang pinakapangunahing kakayahan sa pagpapahalaga. Ang sulat kamay ni Jingzi ay ang pinakamahusay na nakita niya sa kanyang buhay. Siyempre, hindi dahil lalaki niya si Jingzi kaya niya naisip, pero nakakagulat talaga ang makapangyarihan at angular na sulat kamay. At pagkatapos ay mayroong mismong tula. Kapag ang buwan ay sumikat sa itaas ng mga sanga ng willow, maaari ba tayong gumawa ng appointment pagkatapos ng takip silim? Napakahusay ng pagkakasulat ng pangungusap na ito. Nahulog ang loob niya sa kanya pagkatapos lamang ng isang sulyap. Ang kamay sa likod ni Jingzi ay naging mas malambot, na parang gusto niyang ipahayag ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa sandaling ito. Noong isinulat niya ang tulang ito, may ipinapahiwatig ba siya sa akin? Siguradong pupuntahan niya ako mamayang gabi, di ba? Kung hindi, bakit mo isusulat ang A Date After Dusk? Masayang nag-isip si Muqing. Ang pagkabigla ni Zhou Ziqiong ay mas malaki kaysa sa pinagsamang Muqing at Wang Yingqiu. Hindi pa niya nakita ang tula ni Jingzi noon, kaya pagkatapos marinig ang limerick ni Jingzi ngayon, naisip niya na ang talento ni Jingzi sa tula ay, katamtaman, well. Ang average na ito ay isang konserbatibong pagtatansya. Sa makatuwid, sinubukan niyang pigilan si Prinsipe Yu na magsulat ng mga tula para lamang sa mga tao sa Muqing, para lamang matulungan si Jingzi. Gayunpaman, nang makita niya ang sulat kamay ni Jingzi, hindi katulad ng unti-unting pagkahibang ni Muqing, unti-unti siyang nalito. Hindi ba ang kaligrapya na ito? Napakaganda. Bagamat si Zhou Ziqiong ay nahuhumaling sa negosyo at bihirang magkaroon ng pagkakataong makilahok sa iba't ibang pagtitipon ng tula, marami na siyang nabasang libro, nakakasulat ng mga tula ng mag-isa, at hindi masama ang kanyang kaligrapya. Nakita niya ang lahat ng uri ng calligraphy na isinulat ni Angguo, ngunit hindi pa niya nakita ang calligraphy na isinulat ni Jingzi, at ang ganitong uri ng calligraphy na hindi pa niya nakita noon ay mas mahusay kaysa sa anumang nakita niya noon. Pati na rin ang mismong kaligrapya na nakakabigla sa kanya, ang nilalaman ng tula ay nag-iwan din sa kanya ng gulat na gulat. Ang buwan ay nasa itaas ng mga sanga ng willow, at ang mga tao ay gumagawa ng mga appointment pagkatapos ng takip silim. Mahal ko ito. Magagawa pa rin pala ang mga tula ng Shangyuan ng ganito.
Nag-aalala pa rin ako sa kanya noon, pero ngayon ay medyo katawa-tawa na. Ito ay lumabas na ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, tulad ng paghula ng mga bagtong ng parol. Parang naging weakness siya. Ang taong ito, napakasama. Hindi ko lang alam kung para sa Pavilion Master mo ang isinulat niyang tula o para sa sarili niya. Kung ang isang tao ay maaaring sumulat ng tulad ng isang tula para sa kanilang sarili, kung gaano sila ipagmalaki. Kabanata 915 Galit na Muchingren. Natapos magsulat si Jingzi at inilapag ang panulat. Anong sinusulat mo? Nakaupo pa rin doon si Prince Yu. Sa kanyang opinyon, si Jingzi ay nagpapanggap lamang bilang isang multo. Ano kayang isusulat niya? Kaya pagkasabi niya nito ay agad na tumawa si Shopkeeper Ho. Nagbibiro ang prinsipe, paano magiging bagay ang sinusulat niya? Ang tula na isinulat niya ay hindi bagay. Haha, kung ano ang isang magandang bagay na ito ay hindi isang bagay. Ang ilang mga simpleng pangungusap ay nagpatawa sa lahat, kahit na ang ilang mga tao ay nakikiusyoso, ngunit si Prinsipe Yu ay hindi kumikibo, at walang ibang may balak na sumulong. Nakatayo lang sila doon, naghihintay ng magbabasa. Sa oras na ito, hindi na kinaya ni Zhou Ziqiong. Sa Yuanye noong nakaraang taon, ang mga ilaw sa palengke ng bulaklak ay parang liwanag ng araw. Ang buwan ay nasa itaas ng mga sanga ng willow, at ang mga tao ay nagpupulong pagkatapos ng takip silim. Sa Yuanye ngayong taon, ang buwan at ang mga ilaw ay pareho pa rin. Hindi ko nakita ang mga tao noong nakaraang taon, at ang mga manggas ng aking damit sa tagsibol ay basa ng luha. Malamig ang boses, ngunit may pahiwatig ng seda. Nanginginig, pagkatapos ng ilang pangungusap, natapos kong basahin, at tumahimik kaagad ang bulwagan. Ang tulang ito. Nagulat ang lahat. Imposible, hindi niya ito masusulat. Miss Zhou, huwag mong kusahang manday para lang matulungan siya. Bahagyang nagalit ang tindero na si Hu at agad na tumakbo, ngunit nang makita niya ang tula sa papel na bigas ay bamuka ang kanyang bibig. Hindi na siya nakapagsalita, at medyo nanigas ang ekspresyon ng mukha niya. Walang duda na bagamat hindi siya nagkomento, ang kanyang reaksyon ang pinakamagandang komento, ang galing ng tulang ito. Kung hindi maghahinala si Shopkeeper Hu na hindi ito isinulat ni Jingzi sa sandaling marinig niya ito. Maipapakita lamang nito na ang tulang ito ay katawa-tawa na mahusay. Walang ibang pakialam at lahat ay nagsama-sama. Saang paaralan ng calligraphy ang sulat kamay na ito, pag-aari. Hindi ko pa ito nakita noon, kaya hindi ito dapat pag-aari ng sinuman sa kanila. Pag-aari ba ito ng isa sa sarili nito? Gayunpaman, napakaganda ng sulat kamay na ito. Oh, sulat kamay mo lang nakita. Ang ganda ng tula na to. Itong tula. Sa puntong ito, napatigil ang lahat dahil napansin nilang umitim ang mukha ni Prinsipe Yu. Anong maganda? Hindi ba maganda ang tula ng anak ko? Ano ang silbi ng magandang sulat kamay? Ang pinaghahambing natin ay tula, hindi kaligrapya. Inilabas ni Prinsipe Yu ang kanyang kawalang kasiyahan at pagkatapos ay sinabi, ang tulang ito ay nasa Pavilion Master mo na magkomento sa nangyari. Habang sinasabi niya iyon, lahat ay tumingin kay Muchingren. Inalis ni Muchingren ang kanyang kamay sa likod ni Jingzi, pagkatapos ay hinimas pabalik ang itim na buhok na nahulog sa kanyang noo. Sa halip na magkomento, tumingin siya kay Jingzi at nagtanong, maaari ba akong magtanong, Ginoo, para kanino isinulat ang tulang ito? Ano? Bagamat alam ni Muchingren ang sagot, gusto pa rin niyang marinig itong sabihin ito sa harap ng lahat. Naikuyom din ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay nagtaka siya, ano ang ikinatutuwa ko? Nang maisip ni Muchingren na sigurado na siya sa tagumpay, itinuro ni Jingzi si Zhou Ziqiong at sinabing, ang tulang ito ay espesyal na isinulat para kay Miss Zhou. Sana ay magustuhan ito ni Miss Zhou. Biglang dumating ang kaligayahan kaya natulala si Zhou Ziqiong. Gusto ko. Nauutal na sabi ni Zhou Ziqiong, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo, ngunit kitang-kita pa rin ang kanyang pulang tainga. Ngunit nagalit si Muching. Ang kanyang buong emosyon ay nadurog sa mga salita ni Jingzi. Hindi niya talaga naisip ang posibilidad na ang tulang ito ay hindi isinulat para sa kanya, dahil siya ay babae ni Jingzi, at ang tulang ito ay hindi isinulat para sa kanya. Napakaganda nito, kailangan mo pa bang pag-isipan ito? Walang paraan na hindi ito isinulat para sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jingzi na may praktikal na aksyon na posible ang lahat. Kung matalo siya kay Wang Yingqiu o Zhang Xiaoyou, aaminin ito ni Muching. Kung tutuusin, ang oras niya kay Jingzi ay mas maikli kaysa sa kanila, ngunit natatalo siya sa isang taong hindi man lang ang pangalan ni Jingzi. Babaeng walang alam, hindi niya matatanggap. Kaya, nagnganga siya ng ngipin at muling ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Jingzi. Agad na naramdaman ni Jingzi ang nakamamatay na layunin, Pavilion Master mo, ikaw. Young Master, ayaw mo bang pisilin ang iyong mga balikat at hampasin ang iyong likod? Sasampalin kita ngayon. Ang salitang, bit, ay binigkas sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, gaano kalakas ang loob ni Jingzi na hayaan siyang martilyo. Takot siyang bugbugin hanggang mamatay. Hindi mo pa ba naisusulat ang tula? Hindi pa huli ang lahat para matalo ito kapag isinulat mo ang tula. Haha, talunin muna natin, para kung isusulat mo ang tula mamaya, mas mahusay kang magsulat.
Nang sabihin niyang, mas mabuti, nagsimulang gumalaw ang kamay ni Mu Qingren at direktang kinurot ang likod ni Jingzi. Halos umiyak si Jingzi. Tila kung ang tula na sinusulat ko ay mas masahol pa kaysa sa isang ito, kung gayon ang naghihintay sa akin ay hindi lamang kasing simple ng pagkurot. Dahil napakatago ng kanilang mga galaw, hindi alam ng mga tagalabas kung anong klaseng pag-atake ang kanilang ginagawa. Ngunit sa mga mata ni Prinsipe Yu, naramdaman niyang hindi masyadong nasisiyahan si Mu Qingren sa tulang ito. Kung hindi, paano niya hahayaan na magsulat siya ng mas magandang tula sa susunod? Okay. Agad niyang tinanong, ano ang tingin ni Pavilion Master mo sa tula na isinulat niya para kay Miss Jo? Hindi maganda. Sumagot si Mu Qingren sa dalawang salita nang hindi man lang ito iniisip. Sobrang naantig si Prince Yu. Kakasabi ko lang. Napakalamig na tao ng Pavilion Master mo, at ang, hindi masama, na pagsusuri ay nasa tuktok na nito. Magkaiba ang opinyon namin ni Pavilion Master mo. Sa tingin ko ang tula na ito ang pinakamaganda sa pulong ng tula ngayon. Tuwang-tuwang sabi ni Zhou Ziqiong. Talaga, masama lang ang pakiramdam ko. Si Mu Qingren ay hindi dapat madaig. Ang tulang ito ay isinulat para sa iyo, kahit na ito ay mabuti, ito ay hindi maganda. Sa tingin ko ito ay mabuti. Sa oras na ito, sigurado si Zhou Ziqiong na ang mga nakaraang maliit na aksyon sa pagitan ni Mu Qingren at Jingzi ay mga ilusyon lamang. Nagkaroon pa rin siya ng pagkiling kay Jingzi, kaya't hindi niya magawang magsalita ng maayos tungkol sa napakagandang tula. Buti na lang at kasali din siya, kung hindi, paano mananalo si Jingzi kung siya lang ang magkokomento? Sa oras na ito, tumayo si Prinsipe Yu. Hindi raw panitikan ang una, at hindi pangalawa ang martial arts. Naiintindihan naman na magkaiba ang opinyon ni na Pavilion Master mo at Miss Jo. Halimbawa, ang prinsipe na ito at ang Pavilion Master mo ay may parehong pananaw. Iniisip din nila na hindi masama ang kanyang tula maliban sa mga salitang isinulat niya. Maliban, kung ikukumpara sa mga salita ng prinsipe na ito, ang iba ay walang anumang merito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, inihahambing natin ang tula, hindi ang kaligrafya, kaya lubos na sinasang-ayunan ng prinsipeng ito ang mga komento ni Pavilion Master mo. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Zhou Ziqiong at nakangiting sinabi, nga pala, si Pavilion Master mo lang ang nagkomento sa mga salita ng aking prinsipe ngayon lang, si Miss Jo ay dapat ding magkomento dito. Kinagat ni Zhou Ziqiong ang kanyang labi, gusto talaga niyang gayahin si Mu Qing. Tulad ng lahat, sasabihin niyang, hindi, ngunit ang kanyang ugali ay hindi ganoong uri ng tao. Kahit gusto niyang manalo si Jingzi, kahit galit siya kay Prince Yu, ayaw pa rin niyang magsinungaling. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, dalawang salita lang ang binigkas niya, ayos lang. Haha, okay lang, okay lang. Sabi ni Prince Yu, pumalakpak ang kanyang mga kamay. Mahuhulaan na niya na kahit na sumulat si Jingzi ng isa pang tula, sasabihin pa rin ni Mu Qing ang masama, kaya ang mga tula ni Jingzi ay nasuri bilang masama, at napakabuti, at isa siya sa dalawang hindi mabuti. Good, kaya sa round of comparison na ito, siguradong mananalo siya. Sa pag-iisip nito, mas lalong ngumiti si Prince Yu. Kabanata 916 na hinahanap siya sa karamihan. Sa oras na ito, inayos na ni Jingzi ang kanyang kalagayan. Lumingon siya at tumingin kay Mu Qingren na may banayad na boses, ang sumusunod ay isang tula, na espesyal na inihanda ko para sa Pavilion Master mo. Sa isang pangungusap lang, natunaw ang puso ni Pavilion Master mo. Ang kanyang kamay ay lihim na gumuhit ng ilang bilog sa likod ni Jingzi, at pagkatapos ay bamulong, mas mabuting sumulat ka, kung hindi, hindi ako papayag. Mukhang mayabang pa rin si Mu Qing sa ganitong estado. Si Jingzi lang ang maswerteng nakakita na sa mata ng iba, si Mu Qing ay isa pa ring malamig na tao na lumayo sa mga estranghero. Hindi na nagsalita si Jingzi, bagkus ay kinuha niya ang kanyang panulat at isinawsaw ito sa tinta. Nakalimutan pa nga ni Mu Qing na tapikin siya sa likod, at lahat ng atensyon niya ay nahulog sa papel sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, hindi mabilis na nagsulat si Jingzi, ngunit ang bawat salitang nakasulat sa papel ay naglalaman ng isang espesyal na kahulugan sa mga mata ni Mu Qingren. Bagamat hindi mabilis ang pagsusulat, walang gaanong salita, kaya't nagtagal bago matapos ang mga salita. Ngunit sa mga mata ni Mu Qingren, tila isang mahabang panahon ang lumipas. She finally understand now that the poem just now was bakit hindi para sa kanya. Dahil iniwan na niya sa kanya ang mga pinaka-espesyal na salita. Napakaganda ng salitang ito. Ito ang pinakamagandang salita na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi, sa buhay na ito ang pinakamagandang salita, dahil isinulat niya ang mga ito para sa kanya. Puno ng lamang ang mga mata ni Mu Qingren at nagtago siya sa likod ni Jingzi. Kung hindi lang siya masyadong maingat, gusto sana niyang yakapin si Jingzi mula sa likod, ilagay ang mukha sa likod nito, at maging isang tanga na babae nang hindi nag-iisip ng kahit ano. Sayang nga lang at wala siyang magawa ngayon. Maaari lamang niyang ilagay ang kanyang kamay sa likod ni Jingzi at tapikin ito ng marahan. Nakita na rin ni Wang Yingqiu ang tulang ito. Sa kanyang malawak na hanay ng mga tula, natitiyak niyang magiging katulad ng dati ang tulang ito. Lumabas, walang magandang salita para sa Shangyuan Festival sa hinaharap.
Hindi siya naiinggit sa kanyang puso, dahil sumulat si Jingzi ng isang tula sa Mid-Autumn Festival na may katumbas na timbang para sa kanya, kaya sa sandaling ito ay mayroon lamang siyang pagpapala na maging disipulo ni Mu Qingren. At napatulala si Zhou Ziqiong. At the same time naiingit siya. Dahil ang tulang ito ay parang mas may confessional charm kaysa sa kanta niyang A Date After Dusk. Pagkatapos ayusin ang kanyang kalagayan, bumulong siya, hayaan mo akong basahin ito. Binasa niya ang unang tula. Bagamat ang tulang ito ay hindi isinulat para sa kanya, napakaganda nito kaya gusto niya itong basahin. Gayunpaman, ngumiti si Jingzi at tumanggi, Miss Zhou, hayaan mo akong basahin ang tula na ito. Hindi ba't isang tula lang? Babasahin ko lang. Gusto kong makita kung anong mga salita ang maisusulat mo. Paano ito magiging mas mahusay kaysa sa mga salita ng prinsipe? Nag-walk out ang tindero na si Hu at nanguuyam na sinabi. Hayaan mo siyang magbasa. Karapat-dapat ka bang basahin ang mga salitang binigay niya sa akin? Malamig na sinulyapan ni Mu Qingren si shopkeeper Hu at sinabing hindi nasisiyahan. Takot na takot ang tindera na si Hu kaya mabilis siyang umatras. At nag-walk out na si Jingzi. Siya lang ang nakatayo doon sa gitna ng hall. Nakatutok sa kanya ang mainit na liwanag, na para bang may starlight sa kanyang katawan, at agad siyang naging focus ng audience. Pagkatapos, umalangaw ang malumanay na boses ni Jingzi. Ang hanging silangan ay umiihip ng libu-libong bulaklak at puno sa gabi. Ang halimuyak ng mga BMW at mga inukit na sasakyan ay pumupuno sa kalsada. Gumagalaw ang tunog ng mga flute ng Phoenix, umiikot ang liwanag ng mga kaldero ng Jade, at nagsasayaw ang mga isda at dragon sa buong gabi. Mga gamo-gamo at gintong mga butil ng snow willow, at ang halimuyak ng pagtawa ay pumupuno sa hangin. Matapos basahin ito, huminto sandali si Jingzi, at pagkatapos ay tumingin kay Mu Qing ng buong pagmamahal. Libo-libong beses siyang hinanap ng karamihan, ngunit nang bigla akong lumingon, nandoon siya, sa isang madilim na lugar. Pagkatapos basahin, nakangiting nagtanong si Jingzi, Pavilion Master mo, ito ay isang Shangyuan na tula na isinulat para sa iyo. Nasiyahan ka ba dito? Basa ang mga mata ni Mu Qingren, at tumanggaw lang siya dahil sa takot na makita siya. Kung gayon, ano ang iniisip ng Pavilion Master mo sa tulang ito? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Prinsipe Yu ang pinakakinabahan dahil may malabo siyang pakiramdam tungkol dito. Pagkatapos ay narinig kong sinabi ni Mu Qingren, ito ang pinakamaganda at paboritong tula na naranasan ko sa aking buhay. Akin ang tula na ito. Nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan, at taos-puso ang mga salita ni Mu Qingren. Walang nag-alinlangan sa pagiging tunay ng talatang ito. Gayunpaman, ang pagsusuri na ito ay masyadong mataas. Sa sandaling lumabas ang pagsusuring ito, hindi lamang nito minarkahan na nanalo si Jingzi, ngunit minarkahan din na malapit ng magpapalit ng kamay ang Joxian Tower. Ngumiti si Jingzi at pumalakpak at sinabing, maraming salamat, Pavilion Master mo. Pagkatapos ay lalabas ang resulta. Tama ba? Ang mga salita ng prinsipe, ang mga komento mula sa Pavilion Master mo at Miss Zhou ay lahat ay mabuti, well, ito ay talagang hindi masama. Tungkol naman sa aking mga tula, napakaganda ng evaluasyon ni Miss Zhou, at ang pagsusuri ni Pavilion Master mo ay ang pinakamagandang tula na nakita niya sa kanyang buhay kaya, anak kong si Cheng, hindi ako talented, nanalo ako sa taya na ito. Namutla ang mukha ng tindera Hu, dahil sa pagtatapos ng araw, siya ang nagdusa ng pinakamalaking kawalan. Hindi lamang nawala ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay nawalan din siya ng kanyang dugo. Nang makitang hindi siya nagsasalita, hindi nakalimutan ni Jingzi na kumatok at sinabing, bakit, may pagtutol pa ba ang tindera Hu sa resultang ito? O handa ka bang sumugal kaysa aminin ang pagkatalo? Ako. Ibinuka ng tinderang Hu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin, dahil ayaw niyang aminin ito, ngunit tanggihan na lang natin. Sa dinami-dami ng taong nanunood, lalo na si Mu Qingren na naruroon pa rin, paano siya tatanggi? Hindi ka pananalo. Sa oras na ito, tumayo si Prinsipe Yu. Ang pagharap sa ganitong uri ng resulta ay ang huling bagay na gusto niyang makita. Bagamat maaari niyang garantiya na kahit na manalo si Jingzi, sa sandaling matapos ang gabing ito, magkakaroon siya ng 100 paraan para pigilan siyang makuha ang Immortal Joxing Tower at ang pilak, o kahit na mawala ito. Nakasalalay din ang buhay niya kay Ross Howe, pero ayaw niyang panuurin siyang manalo sa pastahan na ito sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya. Hindi niya kayang mawala ang taong ito. Kamahalan, kitang-kita na ang kinalabasan. Bakit mo pa sinasabi na hindi ako nanalo? Posible bang gusto ng kamahalan na mabayaran ang utang mo? Tanong ni Jingzi na may nakapikit ng ngiti. Kalokohan. Malamig nang umuso si Prince Yu, paano ako makakabayad sa utang ko? Nakalimutan mo na ba kung paano tayo tumaya? Walang sinabi si Jingzi at tinignan lang siya ng nalilito. Kami ang unang tumaya, ngunit ang taya ay ang iyong mga tula ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mga mahuhusay na iskolar mula sa Roshao, at ikaw ay maituturing na isang panalo. Ngayon ay mas magaling ka na lamang kaysa sa mga tula ng aking prinsipe, kaya hindi ka itinuturing na panalo. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yu Prince Wang sa iba, lahat tayo ay mga sikat na talentadong iskolar sa Roshao City. Paano mo matitiis na minamaliit ng ganyang dayuhan? Bakit hindi ka lumabas at
Sumulat ng mga tula at liriko sa lalong madaling panahon. Dahil bago si Crown Prince Yu, siya ang may akda ng mga liriko, at ang mga sinusulat nila ay katulad ng mga limerick, marami pa ring mga mahuhusay na tao ang naghihintay at nanunood, at hindi nag-aambag ng kaligrapya. Sa makatuwid, maswerte pa rin si Prinsipe Yu, iniisip na napakaraming tao ang hindi nagsulat ng tula, at kung ang isa sa kanila ay nagsulat ng tula na mas mahusay kaysa kay Jingzi, maaari pa rin siyang manalo sa taya. Tama si Prince Yu. Hindi ko alam kung gaano karaming tao sa hall na ito ang gustong talunin ako, kaya kailangan kong magtanong muli. Tumango si Jingzi, pagkatapos ay lumingon para tingnan ang lahat, at sumigaw ng said, sino pa? Kabanata 917 ang talunan ay si Zhou Jiwei, wala itong kinalaman sa prinsipe ng korona. Pagkatapos magtanong ni Jingzi, nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan. Napakasimple pa rin ang iniisip ni Prince Yu. Matapos lumabas ang mga tula ni Jingzi, alam na ng mga scholar sa bulwagan ang kanilang sarili. Sa harap ni Jingzi, nahihiya pa silang tawagin ang kanilang sarili na mga talento. Ang dalawang tula na ito, alinman sa mga ito ay maaalala sa mga nakaraang panahon at magiging simbolo ng tula ng Shangyuan Festival. Sa antas ng mga taong katulad nila, sino ang maglalakas loob na gawin ang anumang gusto nila? Ipinapakita rin ito na si Prinsipe Yu ay ignorante sa mga tula, kung hindi ay hindi niya hihilingin kay Zhou Jiwei na bumili ng lyrics. Bagamat masasabi niyang napakaganda ng mga tula ni Jingzi, naisip na lang niya na ang mga ito ay katulad ng sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mabuti o kung gaano ito kaganda. Kaya naman hinayaan ko ang iba na magpatuloy sa pagsusulat ng mga tula. Nakatingin sa tahimik na bulwagan, nakangiting sinabi ni Jingzi, natatakot akong mabaigo ang prinsipe. Tila walang gustong sumulat ng mga tula. Nagalit din si Prinsipe Yu tungkol dito, ano ang problema mo? Isang lalaki ang inaresto sa pintuan ng kanyang bahay. Banibuli ka ng mga dayuhan. Kaya mo bang tiisin ito? Nakalimutan mo na ang pangako ng tinderaho na kung sino man ang makakasulat ng isang tula na mas mahusay kaysa sa kanya, gagantimpalaan siya ng 1,000 tael ng pilak. Ano pa ang ginagawa mo? Bilasan mo at sumulat. Tahimik pa rin ang hall. Muling nagalit si Prince Yu, gumastos ka pa ng pera para buksan ang mga ilaw para makasali sa Shangyuan Poetry Festival. Kung hindi ka magsulat ng mga tula, magsasayang ka ng 1 pilak. Bobo ka ba? Napatingin ang lahat kay King Yu. Mukhang tanga ang prinsipe. Ang hindi pagsulat ng tula ay isang pag-aaksaya lamang ng 1 tael ng pilak. Kung susulat ka ng tula, hindi lang sayang ang 1 tael ng pilak, kundi nakakahiya din. Kaya naman, nanatiling tahimik ang lahat at ayaw magpakita. Nang makita ito, ngumiti si Jingzi at sinabing, dahil walang gustong gawin ito, bakit hindi gumawa ng isa pang kanta si Prince Yu? Nanatiling tahimik si Prinsipe Yu, kung magagawa ko, matagal ko nang ginawa ito. Kasabay nito, nakaramdam ako ng panghihinayang, binili ko ang lahat ng mga kanta, bakit hindi ako bumili ng 2 kanta noong una? Maaaring binili lamang ng prinsipe ang tulang ito mula sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. May iniisip si Prinsipe Yu, ngunit nang marinig niya ang pangungusap na ito, hindi niya namamalayan na nagalit, yumot. Halatang binili ito ng prinsipeng ito kay Zhou Jiwei, huwag kang mapanirang puri. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Zhou Jiwei. Narinig ko na ang pangalang ito. Siya ang pinaka-talented na tao sa Jinxi. Oo, nabalitaan ko na si Mr. Zhou ay nahalal bilang pinaka-talentadong tao sa Jinxi sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Napaka-talented niya sa tula. No wonder. Maganda ang tula ng prinsipe, ito pala ay kay Master Zhou. Gayunpaman, kahit na ang mga tula ni Mr. Zhou ay hindi maihahambing sa Young Master na ito. Napakataas ng talento ng Young Master na ito sa tula. Talagang, paano pa kaya ito? Nasaan ang master ng mabilis na tula? Ang mga tao ay hindi maingay, ngunit ang bulwagan ay masyadong tahimik, kaya ang mga salitang ito ay malinaw na nakarating sa pandinig ni Prinsipe Yu. Hiyang-hiya at galit si Prinsipe Yu kaya pinandilatan niya si Jingzi, na para bang gusto niya itong kainin. Ngayon siya ay hindi lamang nawala ang mga salita, ngunit pati na rin ang mga tao. Ang isang buhay na katanyagan ay nasira sa isang araw. Nagkamali ako. Naikuyong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at humingi ng paumanhin, bumili pala ang prinsipe ng tula kay Mr. Zhou, pero naisip ko na mula ito sa ikatlong prinsipe ng Southern Qi. Hindi ako dapat basta-basta manghula, at sana patawarin ako ng prinsipe. Napabuntong hininga si Prince Yu, at walang silbi na tanggapin ang paghingi ng tawad sa oras na ito. Ngunit hindi pa handa si Jingzi na palayain siya, at nagpatuloy, sa tingin ko si Prince Yu ay medyo may talento sa tula, ngunit walang mga mahuhusay na tao sa Rust House City na sa tingin ng prinsipe ay kayang makipaglaban, kaya ayaw niyang gumawa ng sarili niyang mga obra maestra. Bibili ako ng lyrics kay Mr. Zhou. Kung si Prinsipe Yu ang sumulat nito, walang sino man sa mundo ang makakapagkumpara sa kanya. Kaya, ang talo ay si Zhou Jiwei, at wala itong kinalaman kay Prinsipe Yu. Sa pangungusap na ito, biglang naunawaan ni Crown Prince Yu, oo, si Zhou Jiwei ang natalo, at wala itong kinalaman sa Crown Prince na ito.
Gayunpaman, natuwa siya nang wala pang isang segundo bago niya narinig na nagsalita muli si Jingzi, dahil ang talunan ay ang tula ni Zhou Jiwei, bakit hindi ang prinsipe ang sumulat ng isa upang buksan ang ating mga mata? Oo, susulat ng isa ang prinsipe. Sige na. Ang talento ng prinsipe ay walang kapantay sa mundo. Ang obra maestra ng prinsipe ay hindi magagapi sa mundo. Natural na ganito si Chen Jianan at ang iba pa na nambobola ako. Wala talagang lakas ng loob ang iba para purihin ako ng ganito. Sa oras na ito, berde at puti ang mukha ni Prinsipe Yu, at nanginginig ang kanyang mga kamay at labi. Mukhang hinahamak pa rin ng prinsipe ang pagsulat sa akin ng mga tula. Matalo man siya sa akin sa Joxian Pavilion, ayaw magsulat ng prinsipe. Natatakot siyang masira ang talento niya sa pagtutuli kapag ikumpara ko ang mga tula. Ending itinadhana na hindi nagugustuhin ni Prinsipe Yu na manatili dito kahit isang segundo pa. Malamig siyang sumangot at umakyat, naiwan ang isang grupo ng mga tao na nakatayo sa ilalim ng hagdan, natulala. Sa oras na ito, inalis ni Jingzi ang kanyang dating nagbibirong ekspresyon at naging malungkot ang kanyang mukha. Oras na para ayusin ang mga account. Shopkeeper Hu, ngayon ay napagpasyahan na ang tagumpay o pagkatalo, ang Joxian Tower na ito ay nasa ibaba. Ito. Kahit na may 10,000 pag-aatubili sa kanyang puso, hindi alam ni Shopkeeper Hu kung ano ang sasabihin upang baguhin. Resulta. Ngunit agresibo pa rin si Jingzi, kung ganoon, nagkataon na habang naroroon si Magistrate Liu, mabilis na makukuha ni Shopkeeper Hu ang land deed at gawin natin ang handover. May iligtas din ito si Shopkeeper Hu ng maraming problema. Hindi na siya tatakbo sa Joxian Tower bukas ng umaga. Iniisip niyang paalisan ang mga tao bago pa maibigay ang land deed. Mahuhulaan pa nga ni Shopkeeper Hu na kapag naibigay na niya ang land deed, ang Joxian Building ay wala nang kinalaman sa kanya. Sa makatuwid, hindi maaaring ibigay ang kasulatang ito sa lupa. At least hindi pwedeng ipasa ngayon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Sir, dahil napakaraming tao ang nakasaksi dito, siguradong handa akong aminin ang pagkatalo. Kaya lang, wala sa Joxian Tower ang land deed, kundi sa aking bayan sa Kanayunan. Kailangang maghintay ng madaling araw bukas. Nagpadala ako ng isang tao sa labas ng lungsod upang bawiin ito." Nang marinig ito ni Magistrate Liu, agad niyang sinabi, "Guro, dahil ang land deed ay wala sa Joxian Tower, ang seremonya ng handover ay maaari lamang ipagpaliban." Hindi nasiyahan si Jingzi, kung gayon. Kailangang personal na ipangako ni Shopkeeper Hu na kailangang ibalik ang land deed bago magtanghali bukas. Kung hindi, kung patuloy na maaantala si Shopkeeper Hu ng mahabang panahon at hindi makuha ang land deed, wala na akong panahon para manatili dito ng ganoon katagal. Okay. Ipapangako kong babawiin ko ito bago magtanghali bukas. Hindi ako naniniwala sa pangako mo. Kailangan mong sumulat sa akin ng liham ng garantiya sa harap ni Magistrate Liu. Kung hindi ko makita ang land deed bago magtanghali bukas, diretsyong ibabalik ang Joxian Tower. Tapos na ako, pirmahan lang ito ni Magistrate Liu at Shopkeeper Hu. Nagkatinginan sina Shopkeeper Hu at Gobernador Liu, halatang hindi nila inaasahan na si Jingzi, na tulala noon, ay sobrang nag-iisip, na maaari lamang sabihin na siya ay nagpapanggap lang akong tanga kanina. Kung iisipin ito, hindi maiwasang matakot, sa simula pa lang ay nagpapanggap na siyang tanga, hindi ba sa ngayon lang? Kabanata 918 sabi ng kapatid ko pwede ka. Walang pagpipilian ng tindera Hu at Magistrado Liu kundi ang sumang-ayon sa proposal ni Jingzi. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga tula na Moon on the Willow Head at People Are Searching for Him Thousands of Vedas, dinala nila ang Shangyuan Poetry Society sa kasukdulan nito at gayon din sa pagtatapos nito. Pinag-uusapan ng lahat ang dalawang tulang ito at sunod-sunod na umalis. Pat lang. Sa oras na ito, ang Shopkeeper Hu, Master Ku at iba pa ay aakyat na sa itaas. Hindi nakalimutan ni Jingzi na paalalahanan siya, Shopkeeper Hu, bago mo mahanap ang land deed, maaari kang manatili dito ng isang gabi pa. Kung gusto mong magpatuloy na manirahan dito sa hinaharap, natatakot ako na napakahirap. Nang may nagsabi nito sa kanyang restaurant, namutla si Shopkeeper Hu, ngunit wala siyang magawa, dahil kung hindi siya makakahanap ng paraan, ang Joxian Tower ay talagang hindi na niya bukas. Nang makitang hindi niya ito pinansin, sinabi ni Jingzi sa malalim na boses, "Gayunpaman, mas mabuting ihanda muna ng Shopkeeper Hu ang mga account book ng Joxian Tower, dahil pagkatapos ng handover bukas, kailangan kong suriin ang mga account." Matapos marinig ito, si Hu the Shopkeeper ay halatang nagulat. Walang sabi-sabi, nagmamadali siyang umakyat sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, tanging si Jingzi at ang kanyang partido, ang master at tagapaglingkod na si Zhou Zikyung, at ang master at apprentice ni Mu Qinren ang naiwan sa bulwagan. "Hoy, bakit antok na antok ka ngayon?" "Hindi, kailangan kong umakyat sa itaas at matulog sandali. Inaantok na rin ako, matulog na tayo." "Teka, sabay na tayo." Ang mga tao mula sa opisina ng pahayagan ay sumunod kay Jingzi pagkatapos ng mahabang panahon, ako ay naging tulad ng isang espiritu ng tao. Nang makitang medyo banayad ang kapaligiran sa bulwagan, ayoko nang manatili pa at umakyat sa itaas. Sa isang iglap, 6 na tao na lang ang natitira sa bulwagan.
Marami talagang gustong sabihin si Zhou Ziqiong kay Jingzi, at marami rin siyang tanong. Gayunpaman, medyo na-guilty siya sa hindi malamang dahilan nang makita niya ang master at apprentice ni Mu Qingren na nakatayo sa isang tabi habang nakahalukip-kap ang mga kamay at sabik na nakatingin. Master, maraming salamat. Nakangiting sinabi ni Jingzi, Miss Zhou, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi ako tumulong sa iyo ng walang kabuluhan. Bilang kapalit, kailangan mong manatili sa akin ng isang araw, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Sa harap ng kanyang asawa at iba pang mga babae, nasabi niya na gusto niya itong samahan ng isang araw. To be honest, ibig sabihin ay pinipigilan lang niya ang sarili sa psychological pressure. Lalong naantig si Zhou Ziqiong. Iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ang kanyang mahabang buhok sa likod ng kanyang mga tainga, at nakangiting sinabi, Guru, ang pasasalamat na sinabi ni Ziqiong ay ang tula na isinulat ni Master Xi para kay Ziqiong. Sa mga sanga ng willow sa buwan, pagkatapos ng appointment sa Dapit Hapon, ito ang pinakamagandang tula na nakita ni Ziqiong sa Lantern Festival. Hindi magtatagal para sumikat ang tulang ito sa buong mundo, at malalaman din ng lahat na ang tulang ito ay isinulat para kay Zhou Ziqiong ng Zhou Jia Bufang. Magandang bagay din na i-promote ang aming Zhou Jia Clothing Factory, kaya nagpasalamat si Ziqiong. Nako, sandali lang. Ngumiti si Jingzi at kumaway, maliit na bagay. Ahem. Ubo. Si Mu Qingren ay umubo ng 2 beses at sinabing, dahil gusto kang pasalamatan ni Miss Zhou, kung gayon kung sumulat ka ng mas mahusay na mga salita para sa akin, hindi ba dapat ako magpasalamat sa iyo ng higit pa? Sabi niya, salamat. Pero sobrang yabang ng ekspresyon niya, walang bahid ng pasasalamat. Higit pa rito, nang magsalita si Mu Qingren, tinitigan niya ng diretso si Zhou Ziqiong, medyo mapanukso, ang mga liriko na isinulat niya para sa akin ay mas mahusay kaysa sa mga tula na isinulat niya para sa iyo. Hindi ko man lang naisip na pasalamatan ka, pero deserve mo. Malinaw na napansin ni Zhou Ziqiong ang pang-aasar ni Mu Qingren, ngunit sa oras na ito ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin, o kung paano ito sasabihin. Siyempre hindi mo kailangang magpasalamat sa Pavilion Master mo. Ito ang dapat mong gawin. Sa oras na ito, si Zhang Xiaoyu, na matagal nang hindi nagsasalita, ay biglang nagsalita, pagkatapos ay humakbang pasulong at hinawakan ang kamay ni Mu Qingren. Halatang nagulat din si Mu Qingren, ngunit ang naiinip na ekspresyon sa kanyang mukha ng kausap niya si Zhou Ziqiong ay nawala sa isang iglap, at napalitan ng kaligayahan. Sabi ng kapatid ko, pwede ka, kaya pwede ka. Nagkatinginan ang dalawa na may matamis na ngiti. Ang pakiramdam na iyon, na parang sila ay magkapatid, ay lubhang nakakainggit. Oo, sa sandaling ito, si Zhou Ziqiong ay hindi maipaliwanag na inggit, at siya ay lalo pang nag-usisa, bakit ang ugali ni Mu Qingren kay Zhang Xiaoyu ay ibang-iba sa kanyang pagtrato. Bagamat maganda at may kakayahan din si Zhang Xiaoyu, nararamdaman ni Zhou Ziqiong na mas mabuti siya kaysa sa kanyang puso. Bakit mahal na mahal siya ng young master na ito at ni Mu Qing? Dahil ba sa ugali niya? Maganda talaga ang pagkatao niya at open-minded. Bagamat hindi pa niya ito kakilala, labis din ang paghanga niya sa kanya. Gulong-gulo ang isip ni Zhou Ziqiong. Alam niyang wala na siyang masasabi kay Jingzi, at ayaw na niyang manatili pa, dahil walang lugar para sa kanya dito. Kaya't yumuko siya kay Jingzi at sinabing, Sir, maraming salamat sa nangyari ngayon. Dahil nandito ka sa Roshow, maaari kang pumunta sa aming pamilya Zhou upang maupo kapag may libreng oras ka, at pagkatapos ay hayaan mong tuparin muli ni Ziqiong ang pagkakaibigan ng may-ari ng lupa. Maliwanag na ang langit gabi na, kaya aalis na ako ngayon. Salamat, Miss Zhou, sa imbitasyon. Bibisita talaga ako sa bahay ni Zhou kapag may oras ako. Magalang na sabi ni Jingzi at pinanood si Zhou Ziqiong na umalis. Malayo na sila, bakit ka pa nakatingin? Sa oras na ito, sinabi ni Mu Qingren sa mahinang boses. Kung aalis si Pavilion Master mo ngayon, titingin pa ako ng ilang beses. Tinukso siya ni Jingzi. Ikaw. Galit na galit si Mu Qing, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Wang Yingqiu at sinabing, Yingqiu, tayo na. Pagkatapos ay maririnig siya na bumubulong ng mga salita tulad ng, walang puso, walang pusong tao, masamang tao, at iba pa. Marahil dahil sa takot na marinig ng mga tagalabas, ang kanyang boses ay hindi malakas, tulad ng isang galit na maliit na manugang. Napatawa si Jingzi ng malungkot na tingin. Ito pa rin ba ang malamig at mayabang na master ng Waxian Pavilion? Paano ka naging isang maliit na babae pagkatapos ng higit sa isang buwan na hindi siya nakita? Ang hindi niya alam ay kapag ang isang babae ay umibig lamang at napilitang makipaghiwalay ng higit sa isang buwan, gaano man kalakas ang babae, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa kay Mu Qingren. Pagkatapos magsalita ni Mu Qingren, hinailan niya talaga palabas si Wang Yingqiu. Tinakpan ni Wang Yingqiu ang kanyang bibig at tumawa, pagkatapos ay commendat kay Jingzi, at pagkatapos ay sinipat ang kanyang mga labi kay Mu Qingren sa tabi niya. Ang kahulugan ay self-explanatory, iyon ay, upang hayaan si Jingzi na suyuan si Mo. Sir. Sa oras na ito, si Mu Qingren ay tila disipulo ni Wang Yingqiu, at kailangan niya si Master Wang Yingqiu upang makahanap ng taong magpapaginhawa sa kanya. Hindi agad siya sinundan ni Jingzi, ngunit sadyang malakas na sinabi kay Zhang Xiaoyu, Madam,
simula bukas, ang Jocks Ian building na ito ay magiging atin na. Tuwang-tuwa ang asawa ko. Hindi siya matutulog dito ngayong gabi, kung hindi, pupunta siya sa ibang lugar. Magdamag ka bang matulog sa inn? Sinabi ni Zhang Xiaoyu, MS, sa tingin mo ba gusto mong lumabas at gumawa ng masama? MS, naranasan mo na bang maging ganyang tao? Kung nag-aalala ako, sumama ka na lang sa akin. Tara na at manatili tayo sa ibang mga restaurant sa Ross House City, kung hindi ay magiging atin ang Jocks Ian Tower at wala na tayong pagkakataong manatili sa ibang mga restaurant. Sige, papakinggan ko ang asawa ko. Pagkasabi nun, nagkapit-bisig ang dalawa. Lumabas. Kabanata 919 na Kabanata 930 lahat ay nakikinig sa aking asawa. Sa sandaling ito, sa pribadong silid sa ikalawang palapag. Binuksan ang isang sulok ng bintana at isinara ito. Kamahalan, nasa labas na sila. Napaka-proud mo. Sa tingin mo ba ay sa kanila na ang Jocks Ian Tower? Nangangarap. Hindi ko ibibigay sa kanila kahit mamatay ako. Magistrate Liu, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Buong buhay ko nagsumikap ako. Itinatag ko lang ang Jocks Ian Tower. Kung maalis ang Jocks Ian Tower, hindi ko na kailangang mabuhay pa. Kaya kong gawin ang lahat bago ako mamatay. Sa kanilang apat, ang isa na pinakagalit ay walang alinlangan ang pinakagalit. Ito ay tinderaho. Hindi lang siya nawala ng mga tao ngayong gabi, nawalan din siya ng Jocks Ian Tower. Para sa kanya, pangalawa na ang kahihiyan, matanda na siya, kaya ano pa ang dahilan ng kahihiyan? Matapos mawala ang Jocks Ian Tower, hindi banggitin na wala siyang pera para sa pagre-retiro, ang lahat ng mga relasyon na pinananatili niya noon ay malamang na masira. Napaka-realistic ng buhay. At malinaw niyang naalala kung gaano karaming pera at benepisyo ang kinuha sa kanya ni Magistrate Liu sa paglipas ng mga taon, kaya ang kanyang huling pangungusap ay isang pawn, isang banta sa kanya. Kung hindi siya tinulungan ni Magistrate Liu, hindi niya iisipin ang pagkamatay niya. Gayunpaman, nang sabihin niya ang mga salitang ito, hindi lang si Magistrate Liu ang nakaramdam ng pananakot. Sinamantala ito ng mahistrado na si Liu, kaya paano ito magagawa ni Prince Yu at Master Ku? Ang apat na tao ay nagtulungan at gumawa ng maraming bagay para saktan ang mga mangangalakal ng Ross House. Dahil napansin ni Shopkeeper Hu si Mahistrado Liu, tiyak na napansin din niya ang iba. Habang sinusumpa ang Shopkeeper Hu sa kanyang puso, si Mahistrado Liu ay ngumiti at nagsabi, ano ang sinabi ni Shopkeeper Hu? Magkaibigan na tayo sa loob ng maraming taon, paano ko hahayaan na mawala ka sa Jocks Ian Tower? Sagot din ni Master Ku. Totoo ang sinabi ni Magistrate Liu, ngunit ang taya ngayon ay ginawa sa harap ng napakaraming mahuhusay na tao sa Ross House City at ng mga master at disipulo ni Master Mu Pavilion. Hindi na natin direktang maibabalik ang ating salita, kailangan nating pag-isipan ito sa mahabang panahon. Tumango si Prince Yu, Shopkeeper Hu, sandali lang. Isang wukaw, kahit na kaya mong lunukan ang hininga ngayon, hindi ko kaya. Pagkatapos ay ninisyon niya, masyado siyang nag-iisip kung kaninong Ross House City ito. Ang atin. Nanalo nga siya sa taya na ito. Ano ang ginamit niya upang manalo? Ito ay higit sa 2,000 tael ng pilak. Ang ilan sa kanila ay natigilan saglit bago nila naintindihan ang ibig sabihin ni Prinsipe Yu. Nagawa ni Jingzi na tumaya dahil nanalo siya ng mahigit 10,000 tael ng pilak sa pamamagitan ng paghula ng mga bagtong ng parol, kaya nagkaroon siya ng sapat na pera para tumaya. At ang dahilan kung bakit nahulaan niya ang mga bagtong sa parol ay dahil nagbayad siya ng higit sa 2,000 tael para buksan ang mga ilaw ngunit. Ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon? Sa oras na ito, ngumiti si Prinsipe Yu at sinabing, sabihin mo sa akin, kung ang kanyang mahigit sa 2,000 pilak ay ninakaw, mabibilang pa ba ang lahat ng ito? Ninanakawan ito. Kanino galing? Blankong sabi ng tinderaho. Haha, minsan hindi mahalaga kung sino ang ninakawan mo o kung paano mo ito ninakawan. Basta sinasabi natin na ninakawan niya, tapos ginawa niya. Ang aking pinakamamahal na prinsipe. Si Magistrate Liu ay naging opisyal sa loob ng maraming taon at nakagawa ng maraming masamang bagay. Binanggit lang ni Prince Yu ang simula, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng epiphany. Hanggat mapapatunayan ng isang tao na ninakaw niya ang pera, hindi mabibilang ang kanyang light turning fee, at hindi mabibilang ang light turning fee. Hindi rin mabibilang ang 12,500 tael na pilak na napanalunan niya. Kung wala ito mahigit 10,000 tael ng pilak ang tinataya, at ang taya na ginawa niya kay Shopkeeper Hu ay higit na hindi mapapantayin. Pumalakpak si Prinsipe Yu ng walang kabuluhan, tulad ng inaasahan kay Magistrate Liu. At hanggat napatunayang ninakaw niya ang pera, huhulihin siya kaagad ni Mahistrado Liu. Bilangguan. Pagdating ng panahon, huhulihin din ang kanyang entourage. Hindi ba't para lang sa pagnanakaw kapag may lumabas na kasama niya? Ang Pavilion Master mo ay hindi maaaring makiusap para sa kanya, pagkatapos ng lahat, ang pagnanakaw ay isang malubhang krimen sa Angwo at maaaring humantong sa pagpugot ng ulo. Ulo. Matapos marinig ito, nagpalakpakan ang lahat at nagpalakpakan. Ang mukha ng tinderahu, na sa una ay mapatla, sa wakas ay nakabawi ng kaunti sa sandaling ito,
ngunit medyo nag-aalala pa rin siya at sinabi, ngunit ang prinsipe, kanino ba siya dapat na magnakaw ng pera? Halos 3,000 tael ng pilak ay hindi maliit na halaga. Kung makakita ka lamang ng isang tao, natatakot ako na hindi ko makumbinsi ang publiko. Tumawa ng malakas si Prinsipe Yu, nakaisip na ako ng angkop na kandidato. Hanggat ipinapangako ko na hahayaan ko siyang makipaglaro sa maliit na babaeng iyon, natatakot akong maging masaya siya. Napakahusay. Matapos marinig ang huling pangungusap, maraming iba pang mga tao ang nagpakita ng nakakaalam na mga ngiti, dahil alam na nila kung sino ang tinutukoy ni Prinsipe Yu. Paglabas ng Joxian Building, sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, nagkataon na nakita ni Jingzi sina Muqing at Wang Yingqiu na nakasakay sa kabayo na nawawala sa dulo ng kalye. Bagamat nakasakay sa kabayo ang dalawa, napakabagal ng kanilang bilis. Nang lumingon, halatang lumingon si Muqing Ren. MS, Sir, bakit hindi muna ako bumalik? Nag-isip sandali si Zhang Xiaoyu at pagkatapos ay nagsabi, maaari akong manatili sa labas sandali. Hindi sila maghahinala na ang asawa ko ay nagpunta sa Waxian Pavilion. Sa katalinuhan ni Zhang Xiaoyu, dahil si Jingzi ay hindi matapos ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, natural na ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa kanyang relasyon kay Muqing Ren. Kaya ngayon lang sa Joxian Tower, umarte siya sa isang eksena kasama si Jingzi. Umiling si Jingzi at sinabing, hindi na kailangan, lahat tayo ay isang pamilya. Nagkataon na hindi pa nakakapunta si Xiaoyu sa Waxian Pavilion. Tara na at tingnan natin ito ng magkasama. Hindi ako nag-aalala na manatili kang mag-isa dito. Oo, nakinig si Zhang Xiaoyu. Nakaramdam ng init sa kanyang puso, maingat niyang sinabi, pero hindi magiging malungkot si Pavilion Master mo, di ba? Di ba ngayon mo lang siya nakausap? Dapat may ideya ka kung anong klaseng tao siya, di ba? Tumango si Zhang Xiaoyu at sinabing, akala ko noong una, bilang pinuno ng isa sa 4 na pangunahing sekta, mahihirapan akong magsalita si Mu Pavilion, ngunit hindi ko inaasahan na ibibigay niya sa akin ang parehong pakiramdam ng pangalawang kapatid na babae. Tinukso siya ni Jingzi at sinabing, sundan mo siya. Ang pangalawang kapatid na babae ay halos pareho lang. Plano ba ni Xiaoyu na tawagan ang kanyang kapatid? Si Zhang Xiaoyu ay natigilan at nag-alinlangan, hindi makapagsalita. Ayon sa first come, first served basis, dapat ako ay sa aking kapatid na babae. Ngunit ayon sa edad, si Muqing Ren ay walang alinlangan na pinakamatanda sa lahat ng kababaihan, at si Muqing Ren ay nagkaroon ng relasyon kay Jingzi nang mas maaga kaysa sa kanya, kaya nararapat na tawagan niya ang kanyang kapatid. Kaya si Zhang Xiaoyu ay labis na nalito. Ngumiti si Jingzi at tinapik ang kanyang ulo at sinabing, Xiaoyu, huwag kang masyadong mag-alala. Sundin mo lang ang puso mo sa ganitong bagay. Hanggat sa tingin mo ay nababagay ito sa iyo, hindi mahalaga kung ano ang tawag mo dito. Walang sino man ang talagang mag-aalaga dito. Pamagat. Dahil si Zhou Xining ay nag-aagawan para sa posisyon ng panganay na asawa, si Zhang Xiaoyu ay sumunod din sa subconsciously. Siyempre, hindi siya nakikipagkompetensya para sa posisyon ng panganay na asawa, ngunit upang may ranggo sa harap ng iba. Ngunit ngayon na hinawakan ni Jingzi, biglang naliwanagan si Zhang Xiaoyu. Bukod sa panganay na asawa, ano ang pagkakaiba ng ibang posisyon? Ano ang silbi ng pakikipaglaban para sa iyong sarili? Mas mabuting tumawag na lang batay sa iyong edad o pakiramdam, at iligtas ang iyong sarili sa gulo. Kaya't ngumiti siya at sinabi, tama ang aking asawa, pakisuyong makinig sa kanya. Okay, hanapin natin sila. Kabanata 920 Pavilion Masters Baby. Sa susunod na sandali, binuhat ni Jingzi si Zhang Xiaoyu, tumalon sa hangin sa ilang na kalye, at lumipad pasulong. Bagamat umalis siya sa galit, umaasa pa rin si Muqing Ren na maitaboy siya ni Jingzi, kaya napakabagal niyang naglakad. Kaya naman, binuhat ni Jingzi si Zhang Xiaoyu at hindi masyadong lumipad nang makita niyang magkatabi ang master at apprentice na nakasakay sa mga kabayo. Guro, sabihin ko sa iyo, tiyak na darating siya. Nang marating ni Jingzi ang langit sa itaas nila, nakangiting sabi ni Wang Yingqiu. Bagamat nagkaroon ng pagsabog ng labis na kaligayahan sa kanyang puso, si Muqing Ren ay pumulupot pa rin sa kanyang mga labi at sinabing, Humph, dahil binitawan mo ako, kung gayon huwag mo siyang habulin. Kahit na habulin mo siya ngayon, hindi ko siya papansinin. Baby Pavilion Master. Well. Si Muqing Ren, na nagsabi lang ng, baliwala siya, ay agad na sumang-ayon nang magiliw siyang tawagan ni Jingzi. Si Wang Yingqiu sa tabi niya ay natigilan, babae, ang pangalan mo talaga call it a lie. Xiaoyu, maupo ka sa may-ari ng hardin. Sabi ni Jingzi at isinakay si Zhang Xiaoyu sa kabayo ni Wang Yingqiu. Maraming beses na silang nagkita noon sa Jingzhou, kaya medyo pamilyar sila sa isa't isa. Umupo si Jingzi sa likuran ni Muqing Ren at niyakap siya. Si Muqing Ren, na ngayon lang nagalit at hindi nasisiyahan, ay hindi lumaban sa sandaling ito. Bagamat siya ay masaya sa kanyang puso at labis na tapat sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay nagpapahayag pa rin. Nagpakita siya ng isang mapagmataas at hindi nasisiyahang ekspresyon. Matapos tumakbo ng isang kapat ng isang oras, ang 4 sa kanila ay nagmaneho ng kanilang mga kabayo sa Waxian Pavilion. Ang Waxian Pavilion, tulad ng Tungtian Pavilion, ay itinayo sa bundok,
ngunit ang Tungtian Pavilion ay itinayo sa gilid ng bundok, habang ang Waxian Pavilion ay itinayo sa paanan ng bundok. Dahil gumabi na, walang mga disipulong naglalakad sa labas ng Waxian Pavilion maliban sa mga bituin sa kalsada. Ang Waxian Pavilion ay tila walang laman at tahimik. Ayaw ibunyag ni Jingzi ang kanyang pagkakakilanlan. Mas bagay sa kanya ang sitwasyong ito, kaya tahimik na pumasok ang grupo. Sa ilalim ng patnubay ni Muchinren, dumating silang apat sa harap na bulwagan ng Waxian Pavilion. Nang makarating sila sa sarili nilang teritoryo, lalo pang itinuwid ni Muchinren ang kanyang likod. Tinawag muli ni Jingzi ang Pavilion Master Baby nang hindi nagtagumpay. Napakaraming tao dito, mangyaring maging mas magalang. Inilagay ni Muchinren ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at mukhang seryoso. Halos mapatawa nito si Jingzi. Sa harap ng tatlo niyang babae, gusto niyang magseryoso, pero paano siya magiging seryoso? Niyakap siya ni Jingzi sa kanyang mga bisig at sinabing may masamang ngiti, paano kung hindi kita iginagalang? Ibinuka ni Muchinren ang kanyang bibig at hindi makapagsalita. Nakatingin lang siya kay Wang Yingqiu para humingi ng tulong. Nang makita ito, hinailan ni Wang Yingqiu si Zhang Xiaoyu at nakangiting sinabi, Xiaoyu, ito ba ang unang pagkakataon mo sa Waxian Pavilion? Dadalhin ba kita upang tumingin sa bulwagan na ito? Okay, Ate Yingqiu. Sa ilalim ng patnubay ni Jingzi, si Zhang Xiaoyu ay lubos na umiwas, hindi na nakipagtalo tungkol sa kalakihan, at direktang tinawag si Wang Yingqiu na kanyang kapatid. Nagulat si Wang Yingqiu sa biglaang titulong ito, dahil noong umalis siya sa Jingzhou, hindi siya gaanong nakilala ni Zhou Xining, kaya medyo nabahala siya. Hindi niya alam kung sasalubungin siya ng malugod o mainit na pagtanggap sa pagbalik niya sa Jingzhou. Tanggihan. At dinadala na ngayon ni Jingzi si Zhang Xiaoyu kapag siya ay lumabas, na nagpapakita na ang pagkakakilanlan ni Zhang Xiaoyu ay matagal nang nakilala sa Jingzhou. Dahil dito, naiinggit si Wang Yingqiu. Ngunit nagkusa si Zhang Xiaoyu na tawagin siyang, kapatid na babae, na hindi inaasahan ni Wang Yingqiu. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ang ugali ni Zhang Xiaoyu mag-isa o ang ugali ni Jingzhou? Tuwang-tuwa si Wang Yingqiu. Kinokontrol niya ang ekspresyon ng kanyang mukha, hinawakan ang kamay ni Zhang Xiaoyu, at magiliw na sinabi, okay, pagkatapos ay ipapakita ka ni ate sa bulwagan. Maaari kang manatili dito upang matulog ngayong gabi hanggang madaling araw bukas. Pagkatapos nito, ipapasyal kita sa labas. Xiaoyu, salamat. Ikaw, ate. Oo, tanggap ka. Kinuha ni Zhang Xiaoyu ang kamay ni Wang Yingqiu at ngumiti ng matamis. Dahil lahat tayo ay isang pamilya. Ang dalawa ay masayang nag-uusap, ganap na hindi pinapansin sina Muqing at Jingzi sa likod nila. Medyo nalito si Muchinren. Ngunit hindi pa siya handang patawarin si Jingzi. Nagpout siya at sinabing, maaari mo talaga akong hindi igalang, dahil hindi mo ako iginalang nang pumunta ka sa Rosehao. Bago makasagot si Jingzi, nagpatuloy siya sa pagtatanong, kailan ka dumating sa Rosehao? Kahapon. Kahapon. Lalong hindi nasisiyahan si Muchinren, pumunta ako sa Rosehao kahapon. Hindi lamang ako pumunta upang makita ako, ngunit natakot ako na hindi ako dumalo sa Shangyuan Poetry Meeting ngayon, at ako ay lihim tungkol sa iyong pagdating. Ano? Baka hindi kita natuklasan ng maaga at umalis ka nang hindi man lang kami nakikita. Lalong nagalit at naagrabyado si Muchinren habang iniisip ito, na puno ng tubig ang kanyang mga mata, mukhang pareho kami ni Ying. Hindi may kukumpara si Qiu sa isang babae na ngayon mo lang nakilala. Ni hindi niya alam ang pangalan mo, pero nagsusumikap ka para tulungan siya kahit na masaktan mo si Prince Yu. Mukhang talagang kaakit-akit siya. Masyado ba kaming kaakit-akit? Nakagat ni Muchinren ang kanyang labi, mukhang naaagrabyado. At ang kanyang boses ay napakalakas kaya't sina Wang Yingqiu at Zhang Xiaoyu ay wala ng oras na makipag-chat, at lahat sila ay nagtipon sa paligid niya. Guro, dapat may sariling dahilan ang asawa ko. Unang nagpayo si Wang Yingqiu. Alam niya na kahit na mas matanda sa kanya ang kanyang amo, nanatili ito sa Waxian Pavilion sa buong taon at hindi gaanong kasangkot sa mundo, kaya minsan ang isip niya ay tulad ng sa isang batang babae. Lalo na sa pagharap sa mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae, hindi siya maaaring manatiling kalmado. Bagamat may ilang reklamo si Wang Yingqiu tungkol sa mga aksyon ni Jingzi sa pagkakataong ito, batay sa kanyang pag-unawa kay Jingzi, alam niyang may plano ito, kaya hinikayat niya ito ng ganito. Bakit hindi ka pumunta sa Rosehao? Sabihin mo muna. Hindi pa rin nasisiyahan si Muchinren. Sa oras na ito, lumabas si Zhang Xiaoyu, marahang hinawakan ang kamay ni Muchinren at nakangiting sinabi, Sister Pavilion Master, hindi mo naiintindihan ang asawa ko. Kaya't nagpatuloy siya, sa totoo lang, pumunta ang asawa ko sa Rosehao sa pagkakataong ito para lang sa Pavilion Master at Ying. Nasaan si Sister Qiu? Bagamat walang sinabi ang asawa mo noong nasa Jingzhou siya, masasabi ni Xiaoyu na iniisip kanya, kaya nagkusa siyang umalis sa lungsod sa ika-9 na araw ng unang buwan ng lunar. Iminungkahi din ng iyong kamahalan na pumunta sa iyong asawa si Jiang ang unang pumunta. Rosehao. Nang makitang naakit ang atensyon ni na Muqing at Wang Yingqiu, nakangiting sinabi ni Zhang Xiaoyu, alam ni Xiaoyu na gusto ng asawa ko na makasama namin ang bagong taon sa ika-15 araw ng unang buwan ng lunar.
Ang Panginoon at Sister Yingqiu ay muling nagkita, kaya nagmadali kami rito nitong mga nakaraang araw. Ito. Gabi na nang pumasok kami sa lungsod. Gustong sumama ng asawa ko, ngunit matapos marinig ang pag-uusap ni Prince Yu at ng iba pa, nag-alala siya na si Xiao Yu ay mananatiling mag-isa sa party. Ang Immortal Tower ay hindi ligtas, at sinabi rin ni Prinsipe Yu na dadalo ka sa pulong ng tula ngayong gabi, kaya nagpa siya si Xianggong na huwag kang hanapin, at ito ay upang bigyan ka rin ng sorpresa. Pagkatapos magsalita ni Zhang Xiaoyu, nagbago ang mga mata ni Wang Yingqiu. Puno ito ng emosyon, at ang mukha ni Mu Qingren ay namula at ang kanyang ulo ay nakayuko. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gatlang M. End of this chapter.